Chapter 37. Ang papatawad ni Alex sa tatay niya at kasal ng magulang niya. Lumipas ng 2 oras ay dumating sila Alex at Elma sa resort kung saan magpapakasal sila Vinto at Aileen, at habang nasa kwarto sila Alex at Elma ay napansin ni Elma tahimik si Alex. "Love, bakit ang tahimik mo? May problema ba?" Tanong ni Elma. Di ko akalain, nagkabalikan sila mommy at daddy. Alam mo ba noon iniwan kami ni daddy, ang isip ko noon wala na pag-asa na magbubuo pa ang pamilya namin. Sabi ni Alex. "Di mo pa ba pinapatawad si Tito Vinto?" Tanong ni Elma. Ewan ko, pero kapag kasama ko si daddy nagtitiis na lang ako para kay mommy at Ali. Sabi ni Alex. "Sana patawarin mo na ang daddy mo kasi anong mangyari, tatay mo pa rin siya, at saka alam ko pinagdaanan mo noon iniwan kayo ng daddy mo, pero sana maging masaya ka na lang para kay tita at tito." Payo ni Elma kay Alex. Siguro tama ka, dapat ko na patawarin si daddy. Sabi ni Alex. Niyakap ni Alex si Elma. Kinabukasan ay kasal nila Vinto at Aileen, pero bago oras ng kasal ay pinatawad ni Alex si Vinto. Sa kwarto habang nabibihis si Vinto ay bigla nagsalita si Alex. Dad. Sabi ni Alex. Bakit Alexander? Sabi ni Vinto. I'm sorry dad, kung di kita pinatawad agad mas ibabaw ko pa ang sama loob ko sa'yo kaysa patawarin kita. Sabi ni Alex. It's okay anak, ako dapat mag-sorry sa kasalanan ko sa inyo, lalo na sa mommy nyo, at naintindihan ko yun, galit na ramdaman mo dahil sa ginawa ko, pero maghihintay ako hanggang sa magpatawad mo ako anak. Sabi ni Vinto. I forgive you dad, dahil nag-realize ko di mawawala ito sama ng loob ko sa'yo kung di ako mapapatawad, at saka nakikita ko masaya ulit si mommy nung bumalik ka muli sa buhay niya, at nakikita ko rin yun ginawa mo ang lahat para makabawi kay mommy. Pero sana dad wag mo ulit nasasaktan si mommy. Sabi ni Alex. Nang marinig ni Vinto yun, sinabi ni Alex ay masaya siya dahil nagpatawad siya ng anak niya, at agad niyakap ni Vinto si Alex habang umiiyak siya. Tapos 1 oras ay kasal na nila Vinto at Aileen. Simple lang ang kasal at konti lang mga bisita nila dahil noon una nila kasal ay marami sila gastos, kaya nagdesisyon nila Vinto at Aileen simple lang ang kasal. Napaka-simple lang beach wedding na isip nila. Best man si Alex at si Ali ang maghahatid kay Aileen sa altar, isa si Elma sa mga abay. Habang naglalakad si Aileen papunta kay Vinto ay umiiyak si Vinto sa sobra saya. Tapos ibigay ni Ali ang kamay ni Aileen kay Vinto. Dad, promise mo hindi mo nasasaktan si mommy? Sabi ni Ali. Oo anak. Sabi ni Vinto. Pumunta na sila Vinto at Aileen sa altar at umupo na sila sa upuan kaharap sa pari magkakasal sa kanila. Ngayon ay ating nasaksihan ang pag-isa ng dibdib nila Vinto at Aileen. Ang pagsubok sa isang relasyon ay mahirap lalo may tukso kasama. Kagaya nila Vinto at Aileen, minsan na sila nagkahiwalay dahil sa tukso, pero kahit maraming tukso o kahit anuman pagsubok mababalik at mababalik pa rin sa isa't isa. Sabi ng pari. Binasa nila Vinto at Aileen mga wedding vows nila. Aileen, nung iniwan kita akala ko wala na pagmamahal ko sa'yo, pero nagkamali pala ako kasi habang tumatagal naghiwalay tayo, sobra pagsisisi na ramdaman ko at sobra na miss ko pangangalaga mo sa akin. Kaya ngayon promise ko sa'yo, di na kita iiwan o sasaktan. Vows ni Vinto. Vinto, noon iniwan mo ako ay sobra ako nasaktan. Akala ko wala na silbi ang buhay ko kasi wala ka na, pero buti na lang na dyan mga anak natin, sa kanila ako kumukuha ang lakas para bangon ulit. Pero kahit nag-move on ako ay hindi nawala pagmamahal ko sa'yo. Vows ni Aileen. Tapos ilang minuto. You now kiss your bride. Mga kapatid, palakpakan natin sina Mr. and Mrs. Vincent and Tomas Martinez. Sabi ng pari. Hinalikan ni Vinto si Aileen at mga bisita nagpalakpakan. Tapos 1 oras sa reception, tapos na sila kumain, kaya tinawag ng MC ang mga dalaga para sa banquet toast, kaso bigla tinawag ni Aileen yun MC. Bakit po Mrs. Martinez? Tanong ng MC. Wag na, mag-banquet toast dahil ibibigay ko ito sa girlfriend ng anak namin. Elma, halika. Sabi ni Aileen. Nagulat sila Alex at Elma nang tinawag siya ni Aileen, tapos lumapit sila kanila Vinto at Aileen, tapos ibigay ni Aileen kay Elma yun banquet. Alex, gusto ko kayo na ni Elma ang susunod ikakasal. Sabi ni Aileen.
Natinginan sila Alex at Elma. Tapos 2 oras sa kwarto habang nakahiga sila Alex at Elma ay malalim pag-iisip si Alex. Love, may problema ba? Tanong ni Elma. Wala, pagod lang siguro ako. Sabi ni Alex. Love, may itatanong ako. Sabi ni Elma. Ano yun? Tanong ni Alex kay Elma. What if totoo sinabi ni Tita Eileen about sa kasal, kaya niya ibigay sa akin yun baukwet? Tanong ni Elma. Napapaniwala ka naman kay Mommy? At saka baka nabibiro lang si Mommy? Sabi ni Alex. Hindi siya nabibiro kasi sinabi nila kapag nasalo o nabigay nila sa mga babae yun baukwet ay yun na ang susunod ikakasal. Sabi ni Elma. Wait, gusto mo ba pumunta na tayo sa next level ng relationship natin? Tanong ni Alex kay Elma. Almost 5 years na tayo at saka kung di ka pa ready okay lang sa akin total mga bata pa tayo. Sabi ni Elma. I think I'm ready. Sabi ni Alex. Sabi ni Elma. Sinabi ko ready na ako mag-asawa, at saka sinabi ko noon pag uwi mo mag-propose na ako sa'yo, so will you marry me? Tanong ni Alex kay Elma. Yes, love. Sabi ni Elma. Nagyakapan sila Alex at Elma at hinalikan niya nito tapos 1 oras ay habang nagtutulog sila Alex at Elma ay bigla nag-ring ang cellphone ni Alex. Tapos bigla gumising si Alex at kinuha niya yung cellphone sa bedside tablet at nakita niya kung sino tumatawag kaya tumayo siya sa kama at lumabas si Alex sa terrace at sagutin ang tawag ni Jessica. Hello, bae. Sabi ni Alex. Hello, be. Nasa Manila ka na? Pumunta ka dito sa hotel, namimiss na kita. Tanong ni Jessica kay Alex. Dito pa rin kami sa resort, bukas pa kami makakauwi, bukas na lang kita puntahan dyan, okay? Sabi ni Alex. Pwede ka naman gumawa ng paraan para punta ka dito, may kotse ka naman at saka iiwanan mo si Elma dyan. Sabi ni Jessica. Sa kabila, banda sa loob ng kwarto ay gumising si Elma at nakita niya wala si Alex sa tabi niya kaya tumayo si Elma sa kama para hanapin ni Elma si Alex tapos nakita ni Elma nakabukas ang pinto ng teras kaya lumapit siya sa pinto sa sara sana ni Elma yun pinto kaso narinig niya si Alex may kausap sa cellphone. Ano ka ba? Di pwede ngayon, bukas na lang babawi ako bukas, okay wag ka na magtampo. Sabi ni Alex. Nang marinig ni Elma yon ay nagtataka siya kung bakit ganun magsalita si Alex sa kausap niya parang mailambing tapos lumabas si Elma sa pinto. Love. Sabi ni Elma. Nagulat si Alex nang bigla siya tinawag ni Elma tapos bigla niya pinatay ang cellphone at humarap siya kay Elma. Love, bakit bumangon ka ganito oras? Tanong ni Alex kay Elma. Kasi, paggising ko ay wala ka sa tabi ko kaya ako bumangon sa kama para hanapin ka. Oo nga pala love, ano ginagawa mo dito sa terrace? Tanong ni Elma. Napapahangin lang ako, bakit? Sabi ni Alex. Kasi parang narinig ko may kausap ka sa phone mo kaya ako lumabas dito. Sino ba yan kausap mo ganito oras? Sabi ni Elma. Si Book may itatanong lang siya about sa trabaho. Sabi ni Alex. Ganun ba? Akala ko naman. Sabi ni Elma. Love, medyo inaantok na ako, tara matulog na tayo. Sabi ni Alex. Pumasok na sila sa kwarto. Sina Alex at Elma nga ba ang susunod ikakasal abangan ang susunod kabanata? Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito and thanks for watching.